bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtiro at sambahin ng poong. Magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon, kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni isipin o gugunitain, at hindi rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatanggapi luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway. Sa lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo ang lahat. Ang salita mula sa Diyos kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, ngayong araw ng ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, kasabay ng mainit na panahong ibinigay niya, palakpakan natin at bigyan ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. Alam ko ho, mga kapatid, yung thank you, Lord, napakahirap siguro para sa iba nating mga kababayan. Sa mga panahon na ito, kahit napakainit na dito, alam mo natin, meron pa rin mga nakalublob sa baha. Mga kababayan po natin na nawalan ng bahay, mahal sa buhay, kabuhayan. Kaya tayo po ay mag-alay ngayon sa kanila ng isang maikling tahimik na panalangin. Yumuko po tayo ngayon, tahimik, na mag-alay ng panalangin para sa ating mga kababayang sinalanta at hanggang ngayon ay naghihirap pa rin dahil sa bagyong nagdaan. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Oh. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, mag-iingat ka palagi. Wow. Sabi nung katabi mo, buti naman, Father. Kasi baka siya na ang future ko. Mag-iingat ka palagi. Alam mo ninyo mga kapatid, kanina may nagtanong sa akin sa isang interview, ano po ang isang gusto nyong sabihin, mensahe? Kapag dumarating yung mga ganitong pagkakataon ng pagsubok, kalamidad, ano po siguro yung magandang tandaan natin? Kasama natin ng Diyos sa hirap at ginhawa. Tag-araw, tag-ulan. Maginhawa man tayo o nasa pagsubok, kasama natin ang Diyos. Amen? At yun po yung ating pong araw-araw na wag sanang mawawala sa atin. At kung yun ang nasa puso at isip natin, yung sinabi ninyong mag-ingat ka palagi, alam nyo kahit walang bagyo, kahit walang kalamidad, pero lalo na kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, sana wag tayong makalimot, makinig. Alam niyo po kung meron man pong pinakamahalagang dapat gawin ng lahat kapag merong kalamidad, makinig. Pag sinabing likas, likas na. Pag sinabing may tubig na, may tubig na. Nung Miyerkules alas 4, gising na ako, nakikinig lang ako ng news. Tapos narinig ko doon sa Eskinita, doon sa amin sa parokya, sa may Leberiza, sa Assumption. Nung narinig ko na, sabi ng mga nasa labas, naku, may tubig na sa daan. Baka pinasok na yung simbahan. Bigla ko naisip, oo nga ano. So bumaba ako ng hagdan namin. Pagbaba ko, may tubig na nga doon sa aming baba. Kaya ginising ko si Kuya Ronald, yung aking kasamang sakristan mayor. Dalawa lang kami ang nandun. Kaya pagbaba kami ay lumusong na kagad dahil may nagtaas kami ng mga gamit. Kaya yun ang wag nating kaliligtaan, makinig tayo. Walang mawawala sa taong marunong makinig. And I am sure, sigurado ako, araw-araw, meron kang dapat pakinggan. Huwag na sana tayo maghintay ng panibagong pandemya, panibagong kalamidad, para tayo matutong makinig. Araw-araw, maraming nang nagsasabi sa iyo, ayaw mo lang makinig. Or, nakikinig ka man, hindi ka naman naniniwala. Hindi ka naman sumusunod. Alam mo ninyo, ngayong araw na ito, kagaya ng aking nasabi, sa ating unang pagbasa, si Propeta Jeremias, yun ang kanyang pambungad sa mga tao, magbalik loob na kayo. Kayong mga nagtaksil. Sa tingin mo ba para sa iyo yan?
Yung salita ni Propeta Jeremias, magbalik loob na kayo. Kayong mga nagtaksil. Baka sabihin mo, ay hindi Father, faithful akong asawa. Hindi ako nanloloko, hindi ako nagtataksil. Kami pa rin ng girlfriend ko, kami pa rin ng misis ko, kami pa rin ng boyfriend. Hindi lang yon. Kung nakinig tayo sa ating ebanghelyo, baka tayo natulad doon sa mga binagsakan ng butil ng salita ng Diyos na masyadong naging busy, nagtaksil na, masyadong nang naging makamundo. Masyado na siyang pinatakbo ng mga material na bagay sa mundong ito. Kaya hindi na niya napansin ang salita ng Diyos. Iba na ang pinapakinggan niya. Ang pinapakinggan na niya ay ang layaw ng buhay niya. Ay ang luho ng sarili niya. Ang pinapakinggan na niya ay inggit niya sa mga kasama niya. Ang pinapakinggan na niya ay ang sulsul ng mga kasama niya. Hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Makinig ka ngayon. Alam mo yan. Hindi ko na kailangan pang tanungin. Alam mo yan kung ano ang dapat mo nang gawin. Matagal ka nang sinasabihan. Makinig tayo habang kaya pa nating makarinig. Alam niyo po, ngayon ay kapistahan ng lolo at lola ng ating pong Jesus Nazareno. Sino ang lolo at lola niya? Si San Joaquin Santa Ana. Kaya ngayon po ay piyesta ng patron ng mga lolo at lola. Nasaan po ngayon ang mga lolo at lola? Taas ang kamay. Sino ang mga lolo at lolang nandito? Be proud. Taas ang kamay po. Oh, happy Grandparents' Day sa inyo po. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lola. Kapistahan po ninyo, pero sa linggo, ipagdiriwang ng simbahan ang Grandparents' Day. Pero ngayon, fiesta ninyo. Ang patron ng lolo at lola ay si Santa Ana at San Joaquin. Alam mo ninyo, huwag kayong mahiyang maging lolo at lola. Yung iba nagagalit, ay huwag mo akong tatawagin lola. Huwag mo akong tatawagin lolo. Diyos ko naman, kitang-kita naman ho. Pag tinatanong ko, ilang taong ka na? Secret? Anong secret? Puting-puti na yung buhok mo, wala ka nang buhok, secret pa rin. Makinig ko kayo, lagi ko itong sinasabi, biyaya ang pagtanda. Amen. Biyaya ang pagtanda. Kaya pag may nakakausap ng mga bata-bata, niloloko nila, binibiro nila, yung mga matatanda rin, ako kasi naman, bakit andito pa? Ang tanda-tanda na. Oh, ikaw ang gumawa ng ginagawa niya. Dami mong reklamo. Tatamad-tamad ka naman. Alam mo, noon yung Miyerkules ng gabi, nag-ikot kami kasama ang fire volunteers ng Liberisa. Namigay ho tayo ng sopas. Marami po sa mga inabutan namin ng mga nasa kalsada, lola. Ito yung Hindi ko alam kung malulungkot ako o bibilib ako. Sasabihin ng matanda, pwedeng dalawa. Sabi ko, bakit po? Yung apo ko, mukhang lahat naman yata tayo may mga namimiss na lolo at lola. Mukhang marami sa atin pinalaki ng lolo at lola. Pero sana wag nating kalilimutan, magiging biyaya lang ang pagtanda kung meron tayong natandaan sa mga aral ng buhay. Kaya sana mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, tayo yung ituring ni Kristong matabang lupa na binagsakan ng salita ng Diyos. Magiging matabang lupa tayo kung ang salita ng Diyos ay hindi naiiwan lang sa tenga. Kung ang salita ng Diyos ay hindi lang natin kinakabisado. Pero kung ang salita ng Diyos ay nakikita sa iyong pagkilos. Lagi nating tatandaan, araw-araw, nagsasalita ang Diyos. Makinig ka. Dahil ang taong marunong makinig ay ang taong marunong umibig. Makinig ka.
Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga sanlinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nakakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga volunteers, rescuers, at lahat ng mga naglilingkod at tumutulong sa mga panahon ng kalamidad. Ganon din ang mga lingkod ng ating simbahan, iba't ibang ospital at ahensya ng ating pamahalaan. Ama naming maawain, basbasan mo po ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan niya. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating kababayan dahil sa habagat at bagyo, gayon din ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating lolo at lola. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Joaquin at Santa Ana, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Makinig tayo, araw-araw naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiroon ng lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak, ay pabanalin mo sa spirito ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabao ni Kristo sa mga apo at nag-aalaga sa mga lolo at lola. Huwag niyong pagsisisihan, huwag niyong pangihinayangan. Isang araw, ibibigay ng Diyos ang gantimpala sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa kanila. At sa ating mga nakatatanda, humina man ang katawan, huwag niyong hahayaang masira ang kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.